in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Okay, magbabasa ako sa banal na kasulatan sa James chapter 1 verse 12. Patuloy. Sabi rito, ilagay natin sa ibang version yung mas madali maintindihan. Bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagtintal kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Kung ang usa ka tawo tintalon dili siya angay moingon. Kining tentasyon gikan sa Dios kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat o dautan o dili usab siya mutintal kang bisan kinsa. Apan moabot ang tentasyon kon ang tao hayloon o danihon sa dautan niyang tinguha. Unya, ang iyang dautang tinguha manangkon o manganak o sala o inig kahingkod na sa sala magdala kinig kamatayon. Minahal kong mga igsoon, ayaw ka mo palimbong. So yan ang mga salita ng Diyos na ating napakinggan ngayon. Mga 5 minutes to 7 minutes, no? Okay. Medyo atong i-vlog konti, no? Ang sabi rito, bulahan, mapalad, blessed, ang isang tao na mubarog gayon. Mubarog yun ba? Ibig sabihin nga, di ka matintal. Pangutana. Napay dili matintal na ito. Pwede na ang dili matintal. No? Busa nga, muna na I promise dire nga kung ikaw ay makadaog, ibig sabihin matagumpayan mo ang iyong mga tentasyon sa buhay, ay mayroon kang madawat, no? Makadawat siya o kinabuhi o ganti ng disaan. Mga promises sa Panginoon sa atin. Anong ganti dito? Na? Daming mga ganti sa Panginoon. Unang-una, kung makarecover tayo o makadaog tayo sa atong mga tentasyon, ay peace of mind, peace of the family. Yung kalinaw sa atong una-una o sa pamilya. Kalinaw diya sa trabaho. O ang tentasyon na kanunay na nato nagalibot. From time to time, na siya nagapalibot nato kanunay dahil si kalaban na mo si Lion na si tinatawag na Satan, English yun na nato kaya para di masyadong halata. Kasi pag binisaya, nako, talagang ma-offense tayo kasi pag Bisaya kasi alam natin ang kahulugan sa Bisaya. Pero kung ma-English, parang hindi ka masyadong apekto sa ating mga damdamin, no? So yan nga ang kuwan, ang buhay sa tao na tentasyon kanunay sa atong kinabuhi. Halimbawa na lang, ito ang pagtayo nyo. Tentasyon ba na? Paano tentasyon, Pastor? Pero mo yan, pag halimbawa tumaas ang message, ano mangyari sa inyo? Magpabot-bot, di ba? Pag mataas ang message, pero manood tayo mga volleyball, basketball, whatever mga games sa buhay natin, kahit magdamag pa, pwede. Ganun ang buhay ng tao. Pagsalita na ng Diyos ang pag-usapan, gusto natin limited. Pero ang gusto natin sa ating sarili, unlimited pag kayo na. Ganun, baliktad, no? Ilang minuto lang tayo dito, di ba? Mga 7 minutes o mataas-taas man. Basta 7 minutes lang, pinakamataas na. Wala pa naman yata. So yun nga. Ang tentasyon na sa atin lagi.
Halimbawa na lang, marami kang pera dahil sabi nila, pag December ang tao maraming pera. Maraming bonus, ang sabi ang iba. Naubos na, Pastor. Kasi ayaw naman yung magbigay. Sabi na lang, naubos na. So, ganoon yan. Tentasyon ang pera. Kasi, siyempre, maraming mga kaibigan, kamag-anak, mga bata o ano pa dyan. Nga, lumalapit sa inyo, sa inyong bahay, sa inyo mismo. Yun nga, bantayan natin din ang pera dahil ang pera din sila sabi doon na isa sa mga dahilan sa ating pagkakasala. Yun nga ang pera dahil sa pera ang tao mapatay at magpakamatay. Yung mga di nakabayad sa utang, magpakamatay. At kung hindi mo siya nagpakamatay, pinatay din siya. Ganun yan. So maingat tayo, makabayad na siguro kayo sa mga utang ngayon dahil ang December mo ngayon, may mga bonus na kayo. Bayaran yung mga utang para pagdating ng January, malinis ang inyong puso isipan. Yan mga tentasyon, o di lang natin damihan ng maraming tentasyon na dumating sa ating buhay na siya talaga ang parang basic na sa ating buhay, yung tentasyon. Nakanunay. Yung mga pag-uusap-usap lang natin, pag medyo mayroon ng mga dili magandang narinig mo sa iyong kapwa, di ba parang ang iyong puso, isipan, parang maiba. So, ganun yun, no? So, ang tentasyon, lalo na sa ating mga kapulisan, ang tentasyon, dahil sila may daladalang mga baril, nako, delikado yun. Yun nga, delikado. Kailangan natin ang, masabi dito, na muparog kayo. Muparog, taliwala sa mga pagsulay. Kasi sa pag-kuhan mo sa imong duty, pag-perform sa imong duty, nandoon na ng mga kayos doon, lalo na kapulisan, lalo na sa kanila. Nga, na ay mga taong, mga elemento nga, yung halimbawa, yung mga nasa sa kalsada, na nagbabantay sila. Ang iba, ayaw nila nga, ayaw ng mga motorista na parahon sila. Tungkulin naman sa ating kapulisan na sila ay gampanan nila. So yun nga, ay isa na sa mga tentasyon ko niya, kapag dili ka makabarog niya na, delikado, no? Pero kung makabarog ka niya na, mawag na ang madawat ni mo, ganti nga gisaad, ni adtong nahigugma ka niya. Katulad na nga nahigugma, no? So moabot yun sa mata ko sa katao ang tentasyon. Tapos yung hayluon ka, no? Apan moabot ang tentasyon kung ang tao hayluon kung kaniyon sa dautan niyang tingunga. Hayluon ka. O sir, huwag mo na lang magpikitan, sir. Halimbawa sa mga pulis ko rin. Huwag mo magpikitan. O ito, mga ipakita dito, di ba? Mga tentasyon sa mga pulisyan, dagang kaayo. Kusa nga, bisag kinsa ka na ito ang mga tentasyon. No? Muna na ang kinanglan magkagumpayan natin ito. Kaya abos kayo ang tentasyon ka na ito. Kusa nga, ato lang una-unaon nga sabi rito, unya, ang iyang dautang kinuha, manamkon. O, magsabak ba? Magsabak. Unya, ang iyang dautang kinuha, manamkon, magsabak sa, o manganak. Inganak mo gina, pag magsabak sa babae, ayaw pa manganak. Kaya lang ianak diri, dili, bata, sala, no? Manamkon, manganak, sala. O kinikahingkod na sa sala, kanang kulang likod, magdala, kinikamatayon. Ibig sabihin, kung di na ito makaaguan talitaw sa maong mga kahirapan kalisod, ano na, patay. Yung hindi dapat nangyari ka ng December na ba? Dagang pa kayong ipanghatag, si Waminal, grato, no? Si Waminal may laging matapik na tusahin, no? Tungkol kay siya, magyatago niya ata. Astilan. Ito nga, katong mga dilimatagan, hindi na matang suko, no? Usawan man yun po, ga. Maswerte-swerte lang ba? Ang baga. Pero karamihan sa atin talaga magkadawat, no? Busa nga isa dito sa atong i-highlights, minahal ko mga ekson, ayaw kami palimbong. O, hindi kita mo palimbong, no? Labi na sa mga panahon karon upang magkasi mga limbong. So, hindi lang siya takutob o mag-ampo ta, kasama sa ating kasamaan si Pastor Eliasar, Pastor Eliasar, ayaw now,
Okay. Iyan ang kasamahan ko sa Tomas, siya ang magkampo nato sa atong closing prayer. Sige magampo ka. Aman, among giilang ikaw, Diyos, gamahanan. Yan nagingon ka, ang tanang nga mutuo ka na ako silang gihatagan o katungod ng mahimong mga anak sa Diyos. Yan, ingon ka, nga kamo ang akong templo, ako magapuyo diha kaninyo. Ang matag-usa nga nituo diha kanimo na ay gahom nga maka-overcome sa tanang klase nga tentasyon. Tungod kay ikaw ang gahom sa matag-usa. Daghang salamat nga ikaw magiya sa matag-usa, Ginoo, aron nga makaalagad kami sa imong mga katawhan nga naay nakauban ang imong presensya. Daghang salamat nga mahimo kaming blessings sa matag-usa nga among alagaran isip imuha lingkod bayan. Daghang salamat amo kining giampo nga ni kasing-kasing nga pagpaubos sa pangalan ni Hesus. Amen. Alam ng puso sa mo'y buhay. Lupang hinirang, luyan ka ng magdipig. Sa manlulupi, di ka pasisi. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukong. May nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidilig. Ang bituin at araw niyang kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walang ipasinta, buhay langit sa piling mo. Ang bigaya ng pagmay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Panunumpa ng lingkod bayan, pakitaas ng sa kanan ka. Ako ay isang lingkod bayan, pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kasasayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay magpalikuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makajus, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon na makabagong panahon tungo sa halikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangarin ito, kasiyahan nawa ako ng may kapal. Ang tudela, bulahan ngayon. Ang tudela, bulahan ngayon. Sa mga saan, ang natawan niligod-ligot man, kay lapad ang kadagatan, masakanong kabanan, di ka sa kahirasan, malipayon kami, nagdating karoon, na kami nagabulat, pinuksan ang mga lugar, ayaw yun pagkasa, pag-iyak mo sa tudela, ang tudela, lapit na labag ko, sa kahilutan sa hingal, ganang taong saksi mo ang lis, sa talipay dawitin, tingin yun ang mga kasakit, tiis ang patigdain, muubang ka sa husyata, sa Binalbal Festival, nalikayon kami, nagkapit karon, sa kami nagahula, binuksan ang mga lugar, ayaw yun pagkasa, pagbisita,
dasigon nga Lunes kanatong tanan. LGU Tudela. Hayop ang tanan dasig malipayon o inspired no sa pagsugod sa ato ang unang adlaw sa semana sa itong pagserbisyo. So kaya ako may nakagulit una sa microphone, ako ay mag-announce no. We are very happy and grateful na ang LGU Tudela nakadawat sa Teng Gawad Kalasag Seal of Excellence. No, gidawat ni Mayor Amida LDRM also bullet last Friday dito sa Cagayan de Oro City. So I would like to read the citation. National Disaster Risk Reduction and Management Council confers this Gawad Kalasag Seal of Excellence fully compliant to Municipality of Tudela, Province of Misamis Occidental for garnering a rating of 1.78 in the 24th Gawad Kalasag Seal for Local Disaster Risk Reduction and Management Councils and Offices or LDRMCOs, Category 4, Calendar Year 2024. The Municipality of Tudela, Province of Misamis Occidental is found to be generally adherent to the standards for the establishment and functionality of the LDRRMCOs as prescribed in the Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010 or the Republic Act number 10121. Given this 13th day of December 2024 during the 24th Gawad Kalasag National Awarding Ceremony at Philippine International Convention Center, Pasay City. Signed by Undersecretary Ariel F. Nepomuceno, Executive Director, NDRRMC, Chairperson, National Gawad Kalasag Committee, Civil Defense Administrator, and Honorable Gilberto C. Teodoro Jr., our Chairperson, NDRRMC Secretary of the Department of National Defense. Congratulations once again and thank you so much for the efforts ng mga designated or mga different offices and departments na nag-contribute ani nga kadaugan. So, praise the Lord kaayo. So, thank you. Another thing, announcement kay nasugdan naman nato no from the Human Resource Management Office. Palihog ko, please be reminded sa submission of our DTR. Ayaw kalimti o ayaw ninyo i-delay para di nato malimtan sa nga ang sa ko atong panahon na. Second, in charge for this month sa ato ang flag ceremony, who's in the list? The BRK and Tujenko, na ba sila? Wala sila mo sige, basta sila on record. Sila no, kay gimitingan man sa Nishagon, then ka-disseminate. So basi nakalimot lang po no. So atong panyungduman. Another thing, for those who are interested to take the civil service examination, the PPT, no? PPT examination, nag-apply na siya ang atong filing for application last November 19. Katong wala pag yun nga, praying and hoping nga makapasar na before a sort of siguro motion or mga maayong kahimutangan sa atong pagpanalibisyo. So please na din mo apply ta no, for such examination. November 9 nag-start ang filing. So mga po siya January 3. So palihog na lang mo online, kung di mo makakuan, so refer lang ta, misguided o misinformed or sa balik mo makabalo magkuhan actually online, palihog na po ta pag-guide na si Ayan, makabalo mo po na siya. Dayon, one last more, we are so much happy as well no, ang atong lokal nga panggamahanan na ang Philippine Coast Guard has at last officially naanay substation sa Tudela. So, ato silang palakpakan o ato silang ilailahon, hindi ko kailan nila isa na pumarilhan. So, atong padihon, hindi na sila. Sir, please do introduce yourself for us, LGU employees, your colleagues, no? There is ato ang lokal na panggamahanan. Gusto mo mailhan mo. Dayon, naa sila sa bara. Sa bara sa kanang kuha ng ato ang PCG substation, no? Tudela substation. Okay, good morning. Mga tusilahang tagaan sa panahon. Good morning sa Tanano. Labi na sa atong municipal mayor, Honorable Samuel L. Parino o sa tanang sa muriang members, bigay pang nakuha ni Vice Mayor Chacha Ugo Stanyo. On behalf sa among substation commander, PO Second Rodrigo Lunggakit, I am Coast Guard PT Officer 3rd Class Kevin B. Siglot, Deputy Commander
Deputy Commander Association Tudela. So, kami kapasalamat sa inyong pag-welcome sa amuha diri sa munisipyo sa Tudela. Sa wakas ng ang Coast Guard no na nagit sa Tudela sa kadugay na panahon, nag-duty lang ni dira from 8 to 5. So karon salamat kay hatagan namin higayon nga mag-duty na dira. So temporary na kami sa fish landing no na hatagan mi area dira sa munisipyo. So pasalamat kami sa tanang tabang, tanang request na mo, gi-approve gid sa ni Mayor, salamat kayo. So, may buntag sa tanan. Dili man, wala na gani kuan sa. Dako kayong magpasalamat na kami sa among kuan, Coast Guard, sa emergency. Ginawilkan dito sa Tudela, no? Pasalamat ni kay Mayor, Vice Mayor, at tanang SB members, Uyag department heads. Sa among kuan, regarding sa mga request sa opisina kay sa pagkakaroon, ako din pagsugod na ako. So kami, nangayon yung counterpart diri sa LGU, gratis naka full time yung duty sa bara. So, ang purpose na to sa among presensya diri sa municipality of Tudela, monitor na to atong mga illegal activities sa atong karagatan, no? So, dili man nato mapugna ng mga tao, mga lingo activities, at least kami nami opisina na dira. Dagdag kuha na siya. Ako na ito si PT Officer 3rd Class Eldred D. Elidulan. O taga Tagima. O magulang si Ma'am Mayra. So kami as guardian, dili mag-expect na dire-rigid may totally assigned. So, 3 years ang aming duration sa area. So, ang trust na amin dire, dako na kayo nga privilege nga kaabang yung dili ninyo kung naka-attend na pumiyog first Monday sa among fundraising. So, mauro siguro to, salamat kayo. So, mayang buntag sa tanan. May buntag sa tanan. Ako dahil si Simansikan John Bell sa Piusing Hidas, nagkatudila ra po ko. Meron na istorya sa mga kauban na kayo pabot na mo. Dili lang ako tason kay murag itong igang ng uban, kaya ang uban gusto na mabalik sa opisina. Salamat kayo sa pag-welcome sa mga diri. Ang buntag. Napasensya girls kay mga taken. Taken na nato mga official no from the Philippine Coast Guard. Thank you very much once more palapakan natin for their services in today in So, nakapatay na yung announcement. Kaya already ang atong community mo kay taas yung sila ginagawa. Kato natawag ato ang paper na yung Municipal Agriculture Office. Hi, good morning everyone. For information lang, starting tomorrow, Tuesday, Wednesday, and Thursday is our final judging sa atong hapag. Halina't pagtanim ng prutas at gulay, community gardens sa atong 33 kabarangays. And include po ang mga backyard gardens and kalinisan. So, wala. Thank you. One announcement din ako nalimtan. So, HRMPSB committee members, ayaw kalimutan niya sa deliberation alauna dito sa Executive Conference Room. Katong hapdan na sa to ang memo. Another announcement? So, given the number of present SB members, still we have attained quorum, so quorum is hereby declared. Next, approval of the order of business for today's session in motion. Madam Chair. Honorable Dampuo. Thank you, Madam Chair. Good morning sa tanan. I move the approval of the order of business on this session, the regular session, Madam Chair. Being seconded, remarks, comments. Yes, Honorable Limbata. I move for the insertion of resolution number 5 of Barangay Nicolas. A resolution programming the amount of 85,000 pesos from the Trust Fund 2023 to Culture and Arts for Binalwal Festival, Madam Chair. It's a motion for amendment of the original motion raised by Honorable Limbata.
Are there any second for the amendment? Duly seconded. Any remarks, comments, objections? Okay, hearing none. Motion is approved. Approving the order of business for today with inclusion as being moved by the Honorable Ibarra. Next is the approval of the minutes for November 25 session. Any motion? Madam Chair. Honorable Lagi. Thank you, Madam Chair. Good morning sa tanan. I move for the approval of the previous minutes dated November 25, 2024 without any corrections. Second, Madam Chair. And it's reading, Madam Chair. Okay, it's duly seconded. Remarks, comments, objections? Okay, hearing none. Motion is approved. Next is the privilege hour. So any privilege message? We don't have also guests to be accommodated, so therefore let's proceed with reference of business. There's no new proposed ordinance or resolution, so we will move to petitions and requests. Any read? Petitions or request A, letter of mayor dated November 25, 2024. Endorsing the request of Commanding Officer Bernie Tayong for 1 vehicle and gasoline or fuel in connection with the upcoming May 12, 2025 national and local election. The undersigned is mandated by the Commission to conduct automated counting machine roadshow to 33 barangays that are stakeholders of this municipality. This is to educate the public relative to ACM and conduct voters' education in relation to the voting process. And January Supplemental Budget number 4 submitted by the Municipal Mayor for the passage of Operation Ordinance number 5 of General Fund and Supplemental Budget number 3 of New Fund as per attached. Madam Chair. Honorable Tampo. Thank you, Madam Chair. Letter request of the Honorable Mayor dated November 25, 2024, Madam Chair. I move the letter request of the Municipal Committee, Madam Chair, for further review for the Committee on Finance, Budget and Operation, Madam Chair. Okay, duly seconded. Remarks, comments, objections? Okay, hearing none. Motion is approved to the committee. Item B. Madam Chair. Honorable Tampo. Thank you, Madam Chair. Supplemental Budget number 4, Madam Chair, and Appropriation Ordinance number 5, and Supplemental Budget number 3, Madam Chair, for Committee level, Madam Chair, Committee on Finance, Budget and Operation, Madam Chair, for review, Madam Chair. Second, Honorable Chair. Okay, duly seconded. Remarks, comments, objections? Okay, hearing none. To the Committee on Finance. Other communications? None. Committee reports. So any committee? Committee Indigenous Communities, are you ready? Pwede na? Okay, proceed. Committee report number 2, Committee on Indigenous Community. Agenda, Draft Ordinance number 24-18, Ordinansa na magpili sa pagbaligya o pagbalin o pagpusik o pagbuba sa mga yuta na sakop sa ancestral domain o yutang kabilin sa Dulela Misamis Occidental o naghatag o pagpasala alang sa paglapas ni findings. There are land bought by the outsiders a long time ago without conducting free and prior informed consent. Any entity, government or private, must conduct FPIC before implementation of the project or program. If such an entity decided to pursue the project or program after 25 years, another agreement will be articulated or formulated. However, if they wish to stop the project, the land will be returned to the ICC's early IPs. Recommendations. The committee recommended for second reading. Signed and approved by Honorable Fernando Magante, Honorable Lagi, Honorable Buchungan, and Honorable Ogo. Any comment? Motion, Honorable Magante. Madam Chair. Yes, Honorable Lagi. I move that the committee report of the Committee on Indigenous Communities, Madam Chair. I move for second reading, Madam Chair. Committee to second reading, Madam Chair. Yes, duly seconded. Remarks, comments, objections? Hearing none. For second reading. Next, Committee on Social Affairs. Madam Chair. Honorable Lagi. Thank you.
Committee report on social services, women, families, senior citizens, and persons with disability. Subject, letter from the municipal mayor dated October 17, 2024. Endorsement and passage of MPOC Resolution number 24-5. A resolution requesting the Sangguniang Bayan of Tudela to pass an ordinance prohibiting acts of online sexual abuse and exploitation of children in the municipality of Tudela. The meeting started at 9:30 o'clock in the morning with a prayer led by Honorable Martis Mixdon, members of the committee. Honorable Lagi, the chairman of the committee, acknowledged the presence of all invited personnel and committee members and said that the reason behind the meeting is to tackle the resolution requesting the Sangguniang Bayan of Tudela to pass an ordinance prohibiting act of online sexual abuse and exploitation of children or OSAEC in the municipality of Tudela. He stated that there is a little change in section 9 of the ordinance and started reading it with some discussions. Honorable Martis Mixdon, member of the committee, was first recognized and asked who would be the representative from interfaith communities and non-government organization, since it was not stated or specified under Section 9 of the ordinance. Honorable Lagi asked for any suggestions from the committee if it would be specific or not, since there are lots of non-government organizations with the interfaith communities. Honorable Buchungan suggested that the representative should be specific. Honorable Mixdon also suggested that if it's okay if not specific, it would remain open for all interfaith communities or non-government organizations, and it's up to them who would be their representative. Honorable Giselle Gonzalez, the Vice Chairwoman of the committee, asked the same as what did Honorable Mixdon ask, how to determine the representative of a non-government organization or the interfaith community, and asked the committee if they should appoint each representative or if they would be the one to choose their representative from all of them. Honorable Obot, member, stated that we could choose a representative from each mentioned agency, but we cannot write it on the ordinance since they're not permanent. So he suggested that it will remain open or not specified in the ordinance. After further discussions, the committee agreed to remain the representative from interfaith communities and non-government organization as not specified. Honorable Lagi stated that since it is only the topic, we need to tackle from the ordinance. He asked the committee for a motion to move the ordinance prohibiting acts of online sexual abuse and exploitation of children in this municipality of Tudela for second reading. Honorable Gonzalez moved the motion, and seconded by Honorable Mixdon and Honorable Buchungan. The meeting adjourned at 10 in the morning. Recommendation, the committee approved the resolution to pass an ordinance prohibiting acts of online sexual abuse and exploitation of children in the municipality of Tudela for second reading. Signed and approved by Honorable Lagi, Honorable Gonzalez, Honorable Mixdon, and Honorable Buchungan. Okay, Honorable Sumaba. Ay, no. Honorable. So we have Honorable Lagi. I-proceed na magugustuhan. Okay. Thank you, Honorable Madam Lagi. Chair. Yes. Madam Chair, the committee report of the proposed ordinance prohibiting acts on online sexual abuse and exploitation of children, OSAEC, in the municipality of Tudela. I move that from committee report to second reading, Madam Chair. Second, Chair. It's duly seconded. Any remarks, comments, objections? Hearing none. Motion is approved. Okay, so next committee on economic enterprise. Madam Chair. Yes, sorry. The second ordinance, Madam Chair, the revised local code sorry. Tudela, Madam Chair, wala Yes. na human. Okay. We can kay 60 pages maguto, Madam Chair, and we continue this afternoon, Madam Chair. Sige. Tasa kayo din. It's okay. Next committee. Economic Enterprise Committee. Committee report
on local economic enterprise, subject, an ordinance integrating all fees from the existing ordinance and regulations for the application of business permit in relation to the ease of doing business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. The meeting started at 1:30 in the afternoon. Prayer was led by Mrs. Rika A. Bingal. The presiding officer, Honorable Sumabat, declared the meeting quorum. Honorable Sumabat greeted everyone and acknowledged the presence of all committee members and invited personnel. She requested Ms. Ibao to read the draft ordinance. Findings: the ordinance needs to specify that the barangay clearance requirements must be integrated into the municipality. According to Manglinga, the DICT system is not yet operational because there are still technical problems with the system. Recommendation: change the title of draft ordinance. The 3 steps in obtaining a business permit are submission of the application, payment of fees, claiming the business permit. According to Engineer Canavero, she suggested that if someone runs the chain, they should not just pay based on the number of days they use it. There should also be a filing fee, inspection fee, and application fee. The committee agreed to move the agenda for second reading. The committee meeting ended at 4:30 in the afternoon. Signed and approved by Honorable Sumabat, Honorable Bujungan, Honorable Balais, and Honorable Obo. Okay. Honorable Gonzales. Yes, Madam Chair, good morning everyone. Ordinance number 23-22, an ordinance integrating all fees from existing ordinances and regulations for application of business permits in relation to ease of doing business and efficient government. I move from from committee to second reading. Madam Chair. Okay, duly seconded. Remarks, comments, objection? Hearing none, motion is approved. Another committee? Wala na? What about committee on all? Wala pa ta mga paano? Kaya kinahanglan, Makaya ka na to, Juan. Pag uli na to next week, pwede na ka na. Ngayon, pagka third week, napagyaman. Makamit pa na. 17-18. Murag, November na kayo. Next week, Monday is 9. Pino kaya mo, boss. So, second week. Paguli na to, pwede pa nung maraton ta. Kaya ang target, makamumanta o third week or second week, paguli na to. Third week lang, no? On 16. What is the target? May na lang to. Okay, sige. So, let's proceed. Say, committee wala niya. Sige, so let's proceed to calendar of business. It's for first reading and the first. Madam Chair, first reading, supplemental budget number 1 of Barangay Gumbel for year-end bonus, 21,400, traveling expenses, 28,600, to be taken from the 2023 surplus. Madam Chair. Narawakan po. Thank you, Madam Chair. Supplemental budget number 1 of Barangay Gumbel. I move, Madam Chair, from first to second, second to third to final approval, Madam Chair. Second, Madam Chair. Yes, just duly seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Item B, supplemental budget number 1 of Barangay Sintro Lapo from an appropriated balance of calendar year 2023 to the following expenditures: to wit, seminars and trainings 62,980, surplus and supplies and materials 5,000 pesos, Christmas symbols 5,000, year-end 101,600,
TEB 10,000, PEI 16,500, a total of 201,080 pesos. Madam Chair. Honorable Balais. Thank you, Madam Chair. Supplemental budget number 1 of Barangay Sintro na po. I move from first to second to third and final approval within our ordinary rules and procedure, Madam Chair. Second. Okay, duly seconded. Any remarks, comments, objections? Hearing none, motion is approved. Item C, resolution number 25-24 of Barangay Maribuhok, reprogramming the amount of 49,000 from an appropriated balance of 20% 2023 for installation of solar lights, Phase 1. Madam Chair. Honorable Tapo. Thank you, Madam Chair. Resolution number 25-2024, Barangay Maribuhok, Madam Chair. I move from first to second to third to final approval, Madam Chair. Second. Okay, duly seconded. Any remarks, comments, objections? Okay, hearing none, motion is approved. Okay, so business for the day. Item Item A, request for SB resolution as per MDC Existing Resolution number 004 dated November 20, 2024 to wit supplemental budget number 3 of Mulo Fund amounting 220,000. Supplemental budget number 4 of General Fund amounting 3,625,000. Resolution adopting the annual investment program of calendar year 2024, revised number 4. Okay, do you have the one, itemized? As per MDC. Can you see it? What's inside the MDC? Madam Chair. Honorable Tapo. Muli akong For each item niya. Muli akong bigay sa Madam Chair bahin na itong sa luwang extra. Okay. Kung may mga afford na ito. Sana ni Juan, nag-offer sila. Okay, so, supplemental budget, 220. Yan. Request number 4 niya. Okay na niya siya? Yes, Madam Chair. For today? Okay na niya? Yes, Madam Chair. Sige, okay. So, any motion? Madam Chair. Or any question? Are there any questions? 20. Sige. Madam Chair. Yes, kasi ang video, Madam Chair, as per local finance committee meeting na ito naging andal niya po, Madam Chair, the regular employees will receive 30,000 for the extra bonus, and then the subordinate will receive 10,000, Madam Chair. Okay, so this is the content, this is the purpose for the Yes, Madam Chair. supplemental budget number 4. Yes, Madam Chair. Okay, and the EIP, it must come ahead. First, or paano siya, lahat siya. EIP, Madam Chair, part din na ito ang supplemental na masunod sa itong EIP. Okay, lang sabay sila. Yes, Madam Chair. Total ang supplemental budget na ito, Madam Chair, i-approve by Monday pa, next Monday pa. Part na nisa sa MDC Exito ng mga supplemental budget number 3, supplemental budget number 4, and the revision muna siyang i-come up during sa Exito meeting, Madam Chair. Pero ang supplemental budget na ito, i-approve na ito by next Monday pa, December 9. Okay, sige. So, any further questions? Wala na? Clarification? Then may I hear motion? Madam Chair. Honorable Tapo. I move, Madam Chair, MDC Exito Resolution number 04 dated November 20, 2024, supplemental budget number 3, supplemental budget number 4, and resolution adopting the annual investment program for calendar year 2024, revised number 4, Madam Chair. I move from second to third to final approval, Madam Chair. Second motion, Madam Chair. Duly seconded. Any remarks, comments, objection? Hearing none, the motion is approved. Next item. Item B, Barangay Resolution number 4-2024 of Barangay Gala, presented for consideration in the supplemental budget number 001 of Gala in the total amount of 536,000 for the following PPS.
Traveling expenses, 80,000. Cash gift, 55,000. Year-end, 56,000. PEI, 55,000. Light and expenses, 200,000. Laptop and printer, 50,000. Supplies, 30,000. And culture and arts, 10,000. Madam Chair, last week, we clarified, there was a clarification with regards to light expenses, Madam Chair. I hope that the barangay officials sa Barangay Dala na pangutana na sa atong Secretariat, Madam Chair. Yes. Why is it nga ang light expenses is amounting 200,000 pesos? Yeah, was it what? Like electricity or it's a project installation of lights? Basic, solar kayo. Oh, solar. Pwede na ni solar. Pero wala. Napausara yan eh. Inyo. Balitan ko, no? Ito, kaya dapat ang tayo din yung expenses kay Iwan. Or basi ka akong merit na may lang kurente. Hindi, Madam Chair, ako kasi nagkaroon sa Wilson. Pupunta na ka? Pupunta na ko. Ay, siguro. Oo, na yun. Kasi nagkaroon sa Wilson. After nila, pag-iisa no, electricity. Dahil expenses man. Sige. Sige, so honorable. Madam Chair, thank you. Barangay Resolution number 004-2024 Barangay Dala. I move from second to third, from second reading to third, and third to final approval, waiving internal rules. Seconded remarks, comments, objections, appearing none. Motion is Item C, draft ordinance number 24-21, introduced by Honorable Josel Sumapa Gonzales. Ma'am. Yes, Honorable Sumapa. Yes, Madam Chair, I open for deliberation, continuation. Yes, okay. Let's continue. Last time, Madam Chair, last week, although it was not back with returned back to the committee meeting, but I still called for a meeting, but supposedly it has a different call for agenda, I mean. So, napatawag po meeting, Madam Chair, for the kanang identification of each wires ng Madam Chair for Telcos and Wilsigos. So, we went up, nabalik na mo, kaya ako mag-review balik sa ilahang ordinansa kaya wala man sila tumatay. So, okay naman sa mga Telcos, wala may problema, but came up ang sa Welse when it comes to then post dito, Madam Chair, di ba naman isa kong ordinance. Matod pa nila, pwede naman siya nilibutan sa ordinansa tungkol kay after yun nga dili na serviceable ang mga wooden post. Ang ilahang itong ituli is kato mga poste na steel post. So, pwede na siya i-appeal din ni kaya if ato man dong i-appeal din ni mapugos sila o change sa mga wooden post din sa kiniliyang rural areas, bisan pa out-serviceable, and then i-pass nila ang expenses nila kay ilang itong i-compute, mga dako yun ang magastong sa i-pass on nila sa mga consumers. So kita na sa tayo magbago. So there's naghatag sila suggestion na pwede naman na ili-appeal sa atong ordinance. Kay sure man yun na ilang i-fully is katong mga steel post na Madam Chair. Para dili na po linubugat sa mga tao. So, in which, ako kung ipabot na ni August pa ni Madam Chair sa akong mga colleagues kung okay na ba sa ilahan na tantangan na nato ang sa wooden post na ipulibit. Sa pagkin? Eh, ako mo siyang i-appeal sa akong ordinance, Madam Chair, as prohibition for the wooden post na pang-ilisa na siya o steel post. But with that provision, it will mandate all. Yes, Madam Chair. Telcos, oh, yes, not only will see, no. Yes, not also
kini siya, Madam Chair, mura kong ingon nila, ato lang i-indicate din nga, wooden post na ito kuan is prohibit to the telcos, to the telecommunication only, Madam Chair. For the WELSE, since nagasunod sila sa niyang pamaagi, kay gibawalan naman gipod sila ng magamit ng wooden post, kay one of the requirement mo po na nila, Madam Chair, based sa ilaha, sa DNR po na nila nga one of the requirements. So, pag-ilisan din nila ang mga wooden post is to steel post. So, ako sila rin na pwede naman siya, but specific lang din na dili para sa ila o dili para sa telcos. Kaya there are some telcos mo basin ba if maghimo sila o magbutang sila o ilang gawin mo poste. Then, napadili dugang Madam Chair, sa ikot ana, katong suggestion ni Honorable Tapo, ako po siya gi-brought up at Madam Chair last meeting na mo. Katawitaw sa mga will say our kinsa tag-iya sa poste or post, mo ay mo take charge, then sila mo ma-penaltyhan. So, diingon pa ng taga-will say, if kini mahitabo, automatic siya daw na hindi na lang sila magpa-taod sa ilang poste. Which means, if mahitabo na, daghang mga subscriber din sa lungsod sa tutela mga constituents na mawala ng connection, Madam Chair. Because some of the telcos, wala sila mga kaugalingong poste, like Misamis Cable, Majestic Cable, most of them, except PLDT and PLDT and dito, lang ang naay poste. So, kanagay sila ng mga telecommunications, nakatap din tanan sa mga poste sa WELSE, in which bawal yung na sa ilaha, but mura na sila in terms of, it's like mura generous na lang sila o kuan ba, na dapat magrenta man ay unta sila, then with the MOA, kay doesn't think code na kung nasa sila yung MOA, pwede na sila magbutang na dayon or mag-tap sa ilahang connection sa mga lain, sa mga poste. So, naalay mga designated post or post na kung asa sila pwede mo connect. So, as of the moment, ang ilahang partner is only Waga nga company ang nakakonect sa ilaha, pero napoy problema sa Waga kay ang ilaran gibutang dito sa WELSE isa ka poste pero pertinagahan ng linya. So ang ilang gingon sa part sa WELSE, walay problema sa amo akong kami may papadangatan sa mga penalized fee, kami naghatag o kanang murag way sa ilaha, although wala naman taro gani sila o ay balo sa mua, wala pa sila garenta. But we have to also kanang consider nga if himuon na to ni mag-shutdown yun ang daghang subscribers sa ato ang constituents dili sa lungsod sa Tudela. Kay mismo ang taga-WELSE, ilahang hiluan dyan ang ilahang mga poste. Kay kung naani nga ordinance, sila man dyan ang mga penaltyhan. So, tingala, Madam Chair. So, unsay i-consider sa akong mga kauban. Sige, comment. Thank you, Madam Chair. Ang akong punto, Madam Chair, ang poste is owned and managed by WELSE to sa WELSE. So, sila gid ana ay authorized and authority na ikatungod nga olimpyo ni ana, nagpahimutan ni ana. So, para nako, kung gitugutan ng galing nila, sa kinsa man yung mga telco nga mo connect ang nila ang poste, buot pasabot, nakamuha na sa ilaka. So na ay memorandum of agreement na hitabo between WELSE and telco. Pero kung wala, ni-connect na diha, ni-butay na diha, nagkulurong na, nga nahimong sambot, laking tanaw ng sambot o kasa dapit. So, dapat, ang hanubag niya na nakakutay na diha, ang WELSE dapat mo ay naitulubago. Sila mismo ang mapinaltihan. Nga nung gitugutan nila ng kulurong, nga ni-connect, ni gamit sila ang poste. So, kadang ako man kay kung
dili nato i-disiplina ang MULC, dili nato pinalkihan ang MULC. Musibot ra pud sila nga inaana ka gubot, inaana ka sagbot ang ilang mainline sa MULC, Madam Chair. What exactly is atong gipan? Hindi pa prescribe sa MULC? Kinahanglan na, nasa ito section? Nagdugang man tayo with the chair from the previous all companies that own any poles shall take charge of their poles installed in the municipality of Tudela. Clearing shall be made at least once. Any illegal connection connected to their poles must be automatically cleared by owner of the poles. If owner of the poles may overlook the situation and had a lack of inspection of their poles shall be fined as stated in this ordinance. Sila ang ma-penalize, Madam Chair. So, section 9 na siya fines or penalty. So, malagi ito, Madam Chair, sila jud daw, wala jud daw sila problema, mas gusto po nila nga wala nakakonect sa ilahang na poste. Kay if ever na hindi siya ma-ordinance, they can automatically cut off all the connections na naka-tap sa ilahang poste. But then the problem is, are we, is it okay with us if the effect of this ordinance will be the consequence of will be our constituents, Madam Chair. Kaya of course, in the first place, bisa ko na, na-imagine ang will say nga, ang nakamuha din sa mua is Huwaga. So, sa pagkakaroon lang nakatap sa ilaha. In which, ilan na lang murag ipasadaan, kaya nibalo sila nga, kanang if magputol sila, na-yung time na nagputol sila, pero wala lang nila putlatan ng tungod kaya balo sila nga, at the end, ang mag-suffer is the subscribers na pagiging sa mga susunod nila. So we are asking to the telcos na, mahimo ba nga, mag-provide mo inyong kagaling poste. But all they can say is, mahal daw ang poste. Dili Yan, one point. Imagine our streets. Puro siya poste. So, muna yung one of the, pwede siguro one post lang sa para sa ng telepon. Pero malagi, di po na siya ingon madali-dali. So, karon i-come up me one option niya. Kanang tanang mga telcos, kinahanglan magpa-accredit na gid sa Brazil. Pero, dili lagi sila ganahan ani, nga sila yung ma-penalize, kaya sila nagani ani extended help. But, ang ato lang dianing ibutang is, kung kinsa to nga kanang ang pag-install is dili mao, mo'y nakahinunggan na gubot ang linya. So, kanay ka ito i-regulate, Madam Chair, nga part siguro. Sige, so, what's the say of the other members? Madam Chair. Yes, Honorable Sinidas. Kung ako ibutan mo sa kong pagaling mo, sa mga LC ko karoon din na. Kung ako'y manigil sa mga LC, ipas na nga resolusyon. Huwag yung pinako ka regardless kung makuha na ang subscribers, mga katawan. Kung ako mo pa na pag-ibutan akong pagaling ng manager pa ko karoon, once ma-approve na siya, utong ginagawa na. Otherwise, yung penalize. Pag ko na bahala, regardless kung musafir ang subscribers. Anyway, wala mong utlan ang gate ng kuwan. Mga telco sa also, kung nakikita naman siya, naman din sila full rental. Full rental. Isa na rin. Madam Chair. Sige na lang po lagi. Salamat, Madam Chair. Kanang mangutana lang ito, Madam Chair, sa ni Honorable Gonzales, Madam Chair. Kining ang una lang kong mangutana, Madam Chair, ang kanang mga tanan na mga telcos na nisulod sa lungsod, Madam Chair, nagbayag bagay na diri sa sa atong sa LGU, Madam Chair. Unsay makulitan na to? Oo, unsay makulitan na to. Wala mas thank you for that question, Madam Chair. Amo ko na siyang kanang
di-check ato nga time last meeting. Dili gyud tanan, Madam Chair, ang ibayan. Kas ara sila gabayan kung pila ka tuig wala nang renew. So ana siya munay na-storyahan mo na mo nga kinahanglan gyud mo nga mukuha og business permit, and then once wala na mo kabayad sa pila ka tuig, so penaltyhan gyud mo. Pusyutan gyud mo penalty. Kaya nakakuha naman sila og business permit itong niagi. So they're obliged to pay the penalty when it comes to business permit. Kaya pila naman 10 years ang uban. Uban po, updated silang business permit, Madam Chair. Pero some of them, wala. Mga kita nila. Yes, Madam Chair. So, ang giingon sa Melsay, ingonani siya, Madam Chair. Dili sila mo accept kay mag-clearing man i-clear man jud na inspection, naay paghimuon nga inspection once a month diri sa tuwa. Together with the joint inspection with the LGU, Melsay, and the cost ang mahitabo. So karon, pag mag-inspect din ha, before nila dawaton ang telcos na mo tap sa ilaha nga poste, dapat nasa business permit nga updated din sa tuwa. Muna ilang one of the requirement. So, naipagahimuon, Madam Chair, nga inspection, ngayon na naman itong mga telcos nga once nga dili mo makakuha o business permit, automatic yun mo i-cut down yun, Madam Chair. Karon nga tuig, kinahanglan ang all telcos makuha business permit din ni Ayha maki-accredit ni Melsay, Ayha dawato ng Melsay. Ingana may kabog, Madam Chair, so kung wala yung business permit direct, wala may accredit ni Melsay, Silang kinuha. putol jud kung kinsa to nga kumpanya mahuman jud ang ilahang serbisyo din sa lungsod. Si Melsay, dili na siya magpa-connect kay wala gyud po sila direkta. So, ana nga bahin. Their policy. Yes, Madam Chair, ana nga bahin kung wala tong ordinance ipadayon gihapon nila ang ilang call nga rental. Kung wala ni siya nga kung mawala siya sa ordinance, Madam Chair, ang penalty ba? So, ipadayon gihapon nila ang renta kay wala man joy post ang mga telcos, but only make ingon lang yun ang goals niya. Siguruhan lang yun ninyo nga namin business permit o pwede po sa mga dapat inyong sundo ng requirements. Muna siya ilingon. If dili ko makasunod o dili ko makredit sa mga kung kinsi nakatap dito, putulog dito siya. So meaning, bisag na yung business permit dito, wala mo nagpahibalo sa mo, wala mo nagpo-credit, wala dyan. Madam Chair. So, putol gihapon sa mga other companies na wala na yung design aha. But if mo exist ang ato ang proceed ang ato ang ordinance, wala din sila gawa ko ni isa. Putol na Madam Chair. In which, kung nagkamyon sa'yo, we have to weigh it kung asa na to una-una, the subscribers mo would kuan gihapon, Madam Chair, ang affected at the end. So, mo na-identify na mo nga daghang kay mga companies nga telcos nga wala dili. So, muna problema na to karon din, Madam Chair, when it comes to Anyway, it's just mayroon kayo ng sa poste no, and to be fair po, Melsay is the only utility, public utility nga na yun po, so di na lang siguro lang sa sila. Because it's not their obligation. Kapag po ka na kay lugar obligasyon, it's not your main responsibility. But di ka not-stop us kung atong kita ang toll. It's our obligation, not theirs. So, di na facility na nice. Ano na lang siguro. Patok sa sabton. Yung ganaan, ikaw may ikuan sa ibang property, ikaw may silutan. No? Madam Chair. Yes, Honorable Lucky. Ikuan, Madam Chair, masumpay. Katong istorya sa si Madam Chair, katong istorya ni Honorable Sihidas, posible mo ito ibuhaton kung galing sila yung mapinartiyan sa kinsa naman siguro nga musulod o mugamit sa imong butang nga diin wala gabayan o wala gabayunod dahil sa panahon nga maka-violate kita mo oy ang nagpagamit na noon mo oy mapinartiyan. So possible mo ito yung mahitabo ay nagpasalamat ta, Madam Chair, nga dumika na ni mong ordinansa. Nagpasalamat ta sa proponent si Honorable Sumabat dun sa alis nga
gumikan aning mga ordinansa ato yung mapanghimusgan kung atong mapugos ang tanang mga nagtamatil ko nga naa diri sa atong lungsod nga nagpahimulos nagtaon-taon na diin naghatag po og kahugaw sa atong mga linyada hindi wala gani tay nasabi kay uban ni Lukat before ni Lukat wala na naglinyo o unya karon atong ang ilahang gipagbiyahan nga mga wires nga nagbitay nakahugaw sa pananaw dili lamang sa atong katawan dili sa mga lumalabay mo hinungdan nga napugos ang atong konsehal aning mga ordinansa. So, salamat kayo. Ang ako lang Madam Chair nga tingali atong hatagan ko ng dilit lang pinartihan ang suggestion na po Madam Chair nga dilit lang pinartihan ang Wilse pa ilahag yung may mo maputol kay manaaman na sila musaka sila may naipower o sila may nakahibalo nga musaka sa poste nga maputol itong mga linyada nga mga linya ilabi na itong mga linya nga wala bayad sa NGO kay naaman na sa ilahan makahugaw, maapil man sila. So, ingana na lang, ato na lang himo na lang siguro Madam Chair o letter request gikan sa LGO ngadto sa Wilse nga muangyo nga puno galing na ay mga mahibawan na ito isa itong lukat katong nakalapas katong wala ng lukat o permit nga mapuplan para nga makainom po ang mga tilko nga wala nagbayad sa itong lungsod nga nagpakabana o ato ko lang i-review nga o nahibawan nga wala sila nanangit o wala sila naglukat sa itong lungsod. Thank you. Madam Chair. Yeah, Honorable Sindas. Madam Chair, before siguro ma-approve mo nila siya kay Wapungan nga kuhan. Suggest ko nga before anything else nga humuhundi sa poste doon na ba'y joint nga pagpamotor ang prenirong himuna na ang legal nga pag-marking sa mga legal na mga registered vehicles na subscribers pag-identify sila linya pero pag-clearing na niya sa mga unregistered sayo na dahil kayo. Yes, nasa din. So the office of the engineering, municipal engineering office, Madam Chair, will be the one to take charge of the color coding or tagging, Madam Chair. So siya na ang muhatag o kinina color, kinina color. And then there will be a joint inspection before this ordinance, Madam Chair, and even after this ordinance, kung take effect na rin siya, naipagahin mo nga monthly inspection or quarterly inspection. Pagpilian pa nila kung monthly or quarterly ba ang maong inspection sa ilaha kung wala yung nakasalahan din ng other connection. Pwede ba, ang atong building official sa Interdig na siya can be deputized and visit. Tambay deputize siya sa barangay na or building officer, something. Pwede ka sa sanitary inspector na may sa barangay. Pwede na ba? Tulad ng butang din, Madam Chair. Kasi ang chairman sa committee on infra, deputize siya. Wala ang barangay mo, tarang kita na ito kay Victor, malukit na ito kita mag-monitor, tapos may responsibilidad rin. Tapos may share of the proceeds sa penalty na makulit. Kung sila po nang makatabang o ba na ito. Madam Chair, natin gamay nga i-clarify gamay na. Yes. During sa clean up ba, sa poste, kung saan na nilikunan sa potlot, or lipuas yun, kaya ang niyagilin mag-post na, ilang i-reconnect ang satuan. Sa'yo yung satuan sa satuan. Kung wala, dili siya accredited, Madam Chair, and then wala po siya business permit, automatic putol din na siya, Madam Chair. Pero wala siya, nagayahang wire. Pero kung wala, I mean, wala. Pero wala ka, ngit siya, wala yung bigay na na. Tatayos lang. Okay, first. Kuwao din ang wire, Madam Chair. Kuwao din ang wire. Bisan ng plastada. Ay, nakasunod sila sa itong mga specified na kung wala katag, kung natag o may permit na. Dili siya matag-agtag, Madam Chair, kung wala siya gagi sa opisina ni engineer o sa business permit o kanunsi.
So dapat wagi sa silang opisina nga iya. Ano ko pwede, Madam Chair, ang pinakalindot diri sa ordinance, Madam Chair, i-require na to ang all telcos nga mo kuha yun sila, mo-secure sila working permit every time nga naa sila paghimon nga repairs and new installation sa ilahang connection. So, working permit is different from business. Yes, Madam Chair. So, business kapag every year. Every year. But the working permit will be collected once sa usahon na dito sa business permit, Madam Chair. Usahon? Oo, integrate mo ta ng mga fees, hindi kuha sa business permit. Pero wala man ta na, di man ma-project din nila, kaya para installation. Dili na siya per installation, Or Madam Chair. maintenance. Kuha na lang siya. 200 per month ang nasa butan, Madam Chair. So, 200 times 12, 224. Ilang year, ilang bayaran na added sa work, sa business permit or mayor permit, mayor's permit. Ano mo siya? It's regulatory. It's not for purposes na makakolekta. So, ang kuwan diha na mo file sila working permit to inform the engineering office na sila trabaho. Yes, Madam Chair. Kaya one time mga business permit, so magpatarata ra, it's either magbilin nila trabaho or wala kabayad na bitaw may. Dili, Madam Chair. Even though bayad na sila, it's different, bali, Madam Chair. The fees for the working permit will be collected once pagkakuha sa kanang business permit, usahon lang pagkuha. But the working permit nga i-secure nila katong form is every time jud mukuha sila din di na sila magbayad, but we are obliged to get the working permit sa Office of the Municipal Engineering ay sila trabaho din ha. Any repairs. That's confusing. To me, that's confusing. Pag ganyan. Bakit when we working one permit is walk on it with me. Oh. Kuha na siya, Madam Chair. What per piece of work na lang ang ikuan? Dili siya. So what's the difference? To ensure collection. No, Madam Chair, to ensure the proper monitoring of all telcos companies na working. So how can you monitor? You will just and secure it. They need the working permit, Madam Chair. They should secure the form indicated as working permit sa Office of the Municipal Engineering. And that will be signed every time na nasa repair. For example, naka-schedule ang repair nila or installation, so dapat karoon secure na sila. Kaya if makita sila din sa kadalanan na naghimo sila o nag-perform sila mga trabaho na wala yung working permit, hindi sila pwede manha sa ilang area. Meaning, they will be penalized. Penalty sila. Kaya nga nung nasa sila din nga wala sila itong form na permit gikan sa Office of the Engineering. Madam Chair. Sige, dapat na po. Kaya ang working permit, ipalabad na Madam Chair baka panguntahan. In kaso like sa mga Madam Chair, kininapil ko, na-impulsion aning linya na nagka-problema sa signal. Kaya maraming problema sa telco. Halos kada adlaw, halos kada every other day may problema sa mga signal. So, only ina sila kay mag-ayo. Buot ba ipasabot, yung kadaan nila magkuha sila working. Yes. Yes, Madam Chair. Bisan o signal ang bisan problema lang sa signal anak na portion anak na area. Kaya mo rin yung problema, kada lang kang waga, naaman ko na sa kang waga. Every other day gina sila Madam Chair na ay problema sa group chat ng mga nag-out ang pudiri, mga saliya na. So di tayo na ito i-package ng daan. Kaya kung may kakaroon ng kinsa may nag-monitor nga nianhin sila. Kinsa may musitar dito nga, baro dito na pinangganin niya ito bukid. Moto, i-deputize na po ang barangay. Hindi sila basta nakikita din Madam Chair, na isaka sa mga poste or linya. Pwede si taho sa taga-barangay na nung nag-quant ka dihan, na ba kayo working permit dito sa munisipyo. Kay, the purpose for that working permit, na every time na makuha sila sa munisipyo,
is to monitor kung kinsay last touch na nagtrabaho anang area. So gani, it will be indicated the date, the time, and target date sa ilaha completion of the working of their repairs or installation. Because there will be a before and after inspection from the Office of the Municipal Engineering to check nga dapat pag human yung trabaho, walay laing linya nga iyahang gihilabtan. Kay first and foremost, ang ato ang one of the main concern also is that wala talaga kay balo kung kasi nagtrabaho din natin. Matingalan na lang ta, nga nung naputlan ang uban nga linya, nagang reklamo, gani atong CCTV wires na putol. So we don't have any wala na kalibutan, we don't have kanang kuan nga kinsa na yung ulahi ato nga trabaho. So that's why the working permit was born in order for us, LGU, to monitor kung kinsay last gagatrabaho na area. And to that, if na damage nga na himo during na trabaho sa laing kumpanya, i-identify na sad na dini sa ato or telcos nga kung sa hinungdan ato na putol, if it is from man-made ba or sa nature ba nga naputol lang nag-iyaha or ituyo pag putol. So that is the purpose of the working permit in order for us to monitor, in order for the engineering office to monitor kinsay nga sige trabaho din ha, and it will be easier to identify or determine kung unsay mga hinungdan, kung puho na yung mga nadaot ng mga other connections sa mga laing kumpanya. Kaya siya, Madam Chair. Okay. But in terms with these fees, it will be collected once lang, kas alam, tungan sa pagkuha sa business permit. Dili, naagrihan nga, dili itong inikuha sa working permit, magbayad siya 200 kada kuha because every time, for example, kaya itong signal lang, nawala. So, it will be also bukat sa mga telcos nga, di man good na itong ibalik kung sa isa kabulan, ikapila sila mag-repair dun sa mga daot nila. So, every time na may madaot, magbayad sila 200, bukat na buti na sa mga ilahang apart. So, it will be collected once upon issuing or upon requiring or getting permit sa ato ang LGU since i-integrate naman sa mga fees pagkuha sa business permit. So, but it's not an excuse, although nabayad sila once nas alam sa working permit, once for the whole 1 year annual, yung 200 times 12, and it will be considered as unlimited. Unlimited nilang 200 kada bulan. But it doesn't mean that they are excused to get the working permit in time nga kaya sila hindi mo repair. The company is obliged to get a working permit in a form of a form given sa municipal office, and that should be signed by the municipal engineer, Madam Chair, before working any repairs, installation sa mga areas nila nilang konektahan. Yeah, okay, sige. Okay, sige. Proceed sa, magungan sa so, probably na, siguro kasi maka-hamper na ta sa ilang operation ba kayo. Every little maintenance, mag-working. So, can we distinguish, kung saan mo klase sa job order ang palukato na working permit o kato mga minor na dili na. Pwede na i-distinguish siguro kung naman o papagin na sa usa ka operasyon sa usa ka kumpanya. Although, working na ba? Pwede ma-distinguish siya o kanusta na tinalag working permit. Katong kung magbalhin siguro siya, no? Mag-installer, pero og na pero sa signal ay kung usapa ba gid sila sa signal sila wala ka sa taon kay kung poste ala ito na pili siya mag-ayaw na bugto na kay basi kagilan lang irason
dili mi mo ayo o nabukto ba sa delikado na kay o pa man mi nakakuha working permit. So which is which? Nahirap sa Installation na siguro. Bayad pa kita kada bulan monthly ang ila bisan pag buhat gagamit ug isang semana obligado man ang bayad. Pero Mana press music o pila ra itong konsumo ra itong bayaran lahi. laki Oh. mo gyud ang diyawan Atong tanaw gud kay dili na press music nga kung di konsumo ra ka mo rin mo nun sa telco o kung may 1,000 gina. Bahala isang semana, 2 semana, wa mo signal. Obligado di mo bayad. Sige, gusto mo pag-distinguish na to. Proceed, Honorable Honorable Madam Chair, motor tayo akong gusto ipabot na lang. Nabatay una-una o nabatay plano pagpasayon lang po ba na dili kayo mahasol ang mga kumpanya. And then, labi na kayo lukat mga sila din. Ang atong po, Madam Chair, nga every time, naamon ko dito, nga every time mukuha sila og permit, kaya na sila trabaho, even pagtarong lang sa signal o kung sa diya, kaya sa lingon ni Honorable Campo, nga halos matag adlaw, matag simana, naay ayuhon, nga narabay giingon dito nga before and after doon na inspection ang mga empleyado o ang municipal engineering office. Gani karon nga bisan wala na nadugang sa ilang trabaho, kung doon ay ato galing ipamaliho o ipahimo sa municipal engineer o sa ilang opisina, dili gani matrabaho gumikan sa ilang kabisi. Gani ang nakita natong ginagmay nga mga daot nga ginagmay nga kada adlaw natong magiat, wala gali nakita nga klaro na jud kaayo nga nakaimbraso o nakakuan sa safety sa atong mga kaigsuunan, kay klaro na magintara gamay nga problema but kada adlaw atong gilabyan pero wala nakita, wala na trabaho. O po dahil akong kuwan, Madam Chair, madugang sa trabaho sa municipal engineering office. And then, every before and after sa trabaho sa initil ko nga mulukat o working permit sa munisipyo kay subayon mo ta. So, dako na nga kuwan, wala ba kay lain pamaagi, Madam Chair, with due respect sa proponent, si Honorable Gonzales, nga nabay atong mahimo anak nga mapasayon na dili kayo bukat alang sa mga telcos. And then, Madam Chair, kung mahimo, taas-taas na mga itong pag-isgot aning mga ordinansa, pwede ba muhangyo ta sa Honorable Sumabat Gonzales nga ato na lang diwasunay by next week. Madam Chair. Madam Chair, kamay naman siya, Madam Chair, kay ato man po siya ipadayon pa next month. Malimot ako tas mga taas naman na ito ang lakaw. Nga nila, Madam Chair, ako lang tutubagot ang imo ni Honorable okay. Nga niabot ni siyang ordinance or atong i-active dili sa section ang kanan ni working permit. It's because kung nakadumdum mo, naay ni come up din ni nga reklamo nga kanang kontrahay ba to or kuwan sa mura o kuwan sa company nga putlot kompetensya mo botol or tama kung nakadumdum what to na ato, then if we will not do this, kasi kami mo nga to identify or determine if we will not apply this working permit, how will we determine kung kinsa pag nain nga na problema nga nagputulin na if you mean nagputol? Namagutoy istorya, Madam Chair, nga hindi sila kaputol. si Rivelo or Waga ba to? Ang nagplanay o ng koneksyon. Kay sige man daw na sila kontra. So putlo na nagpa, I don't know if one lang. Hindi ka lang naputo siya din ni. Nga, then even our CCTV connection, giputol po. Pero nanita naman sa pamahagi nga tuwang CCTV karon sa ato na may mga street lights and shares sa obligation bilaktan. So wala na tayo problema kay wala na nagtanong connect sa footage sa safe.
But to the other companies nga naghatag og serbisyo, di man gud na to malikayan nga nay problema pod kung mahitabo ang ingon adto, saan na to pag-determine. That's why nani ordinance sa Pero may comment ka, hindi ito problema ako sinamotol. Sa kinsa pa rin nagputol, ang ato kinsay tag-iya, yan ay yuhon ang nagputol. Kasi panglakad ang nagputol, ito na ato. Ang ato is the safety and protection of the constituents. So kung naputol na, kay gabitay na siya, isang ka sa ang wire, asa ba ni padulong, di basta tumatumas dalan. Kung kinsay tag-iya na, regardless of kinsay nagputol, siya ang mo hipos. Mora siguro na ito point. Kasi pag nilatagay ta, o kinsay na mutol, ilaman ng competent, nagkabit ang mga kompetensya nga tuan, dynamics ng mga So, ang importante kinsay mo hipos, after na ibikilinhan, ang bunga ng puntor, ay kaming dahon, na. Ang ato din after is malikayan ng disgrasya din, hindi siya mga ugaw kayo sa pero as to, kinsay nagputuloy, it's not no girl problem, eh. Hindi na siya mo, talagang, so we need to determine kung saan katong palo ka po na to working permit. Kaya mura ba o, ikaw ba, expect ourselves, nakita ang kumpanya, ganahan ka every move na imong pag-buhato na ng HIPAA kasi LGU. It's no longer regulatory, it's prohibitory na noon siya. So it's, our ordinance will no longer be valid. So any other comment, Honorable Sinidas? Ito mga pinutulay o kuwan ng kuwan na pag-revilo. Legal counsel to sila, kung sila ka na register sila, i-report. May raport o pinutulay. Wagas. Kasi wagas is weekon. Kung ito i-permit ay Wagas? Yes. Pero na-shipper. Sana. Nalayo ba? Rebelo, di ba? Rebelo lang mo pwede ko, pero wala naman. Wala. Tapos mga kumpanya, wala na. Ito may duwa nga kuwan na i-permit. Naapoy ko kaya, kaling smart. Majesty ba? Ang mga products na ako, dapat rin niya. So, daghan siya po kayo kumpanya man. Daghan. Lipi. Misamis Cable. Misamis Cable. So, siguro we can continue one more time. Okay, Madam Chair. So, I would like to ask the body. So, ang quality, Madam Chair, for the working permit will just maybe specify ko. For example, only for installation, not for repairs. No. Okay. So, So, for the installation po siya, hindi niya i-repair. Okay. So, it's noted, Madam Chair. So, I'll just revise. Say, whether mag-repair siya, katong, ito'y tag. So, kung kisay walay tag, nakabilit siya. Kung kinsa itong nagbitay, nawala yung nakakabayan siya. So, ang kataligay siguro new installation. New installation. Or major rewiring. So, I just, installation. Ikaw ka sidas, ikaw mo na-experience ano. So, nilang ikaw dito. Pero ito sa Horatio ng mga during my time. Horatio yung kinaka na mag-maintain dito ng linya na among kaya nila posting hindi wala pag-input sila nag-call rental. Usually, among na pamuklong dito. Kaya samok na ng kasaka niya sa naraming time. Every time na may trabaho, pag inong kalig C1, naman C1 linya na expect, itahalap yan ng 30 minutes. Doon sa 30 minutos, kumalaw yun naman na sa apil ang ereksyon. Na tayo magbaling-balik na kung belt na dugay, tayo hindi ng linya ng mga pamutlo ng mga iya. Nalipay din ng LC na mula na tayo gumitan. Baka nila i-adjust ang time sa trabaho. Kita na yung mga posting palintahan, still course na. Major rewiring and installation. Mga major siguro, rewiring. Installation. Kaya kung mag-major rewiring, dapat nakatabi na kaya po na. Kaya, Madam Chair, kaya ang yun dito taga mo yung same, ini magupo mga telcos,
Hindi pa nila mga news wires, Madam Chair, na isa wala na gamit. So, wala yung nakahugaw yun. Dahil yun, nangyupos talaga nila, namagito sila. Kanabang pag-tap nila na ibutang bitaw nila sa poste nga inigsaka sa kuan sa taga Mulsig. Sabal kayo, so matandog ginawa ang connection kung ilang tutlon. Kaya dapat dili man sa pikas nila utang to nila murag box ba to sa telco. So, moto lagi. So, yalay po sila, nindot po Madam Chair kay at least na-istorya tanan sa will say dito sa telco sa mga ginagito pamukton ko ng inyong mga kuan. Patigay mo ni will say, no? So, Madam Chair. Okay. Sige, we will continue. Yes, Madam Chair. Interesting na good siya kay dapat kay mga kuwan sa itong barangay. So, ito nga, na-involve sa itong barangay. Ako yung may first one. Okay, yes, honorable po. Welcome na Manila mga nandiyan. Basing magkatutan ng mga Makati, mga dito. Church na, kung sa inabot na dito. Okay, ito na. Laki ka na Ito, Madam Chair, yung anter. Pero, lagi, pass on man. Poste gani, pass on. So, hindi ko na sa consequence. Kita na lang yung butag poste din. Parintangan na ito, no? Ay, ang wala ko si Idas. Pili. Rintas sa mga telco sa mga poste. Sa una sa kung panahon, narating na 10 centavos ka dito. Ha? 10 centavos sa unang panahon. Per poste. Kali na tayo. Kamawian na? Madam Chair. Yes, honorable. Kailan ni dapat na 5 piso, 2 mata. Naingon ko ni Engineer Lau, kung magparenta sila kuwan karon na magpa-credit, pay sa Republic Act is kuwan siya kanang per post, per cable, and per connection. Kana na part mo. Isa lang yung cable, ana. Pag another connection na po, kung another post, nahirap ko na siya mabayad. Pila daw ba yun? Wala. Hindi dito ba akong pangutana. Basic confidential ang daw kahapon. Pila bayad, sir. Sa unang panahon, nag-10 centavos per poste. Wala. Karon na siguro. Basic piso. Bili na incomes mo siya na. Ano ang kitaan ang gusto niya poste mo? Service provider pa. Public utility fund. Okay, sige. So, let's continue next time. Yes, Madam Chair. Thank you. Okay, next. Wala pa ng D&E. Item D, E, F. F, G, and Let's. letter H. Di wala diri ang letter H ba? Madam Chair. Yes, honorable. H is about Requesting sa Sangguniang Bayan for a resolution adopting the Sangguniang Pandalawigan Ordinance Number 05-24. resolution na dahil, no? An ordinance pa ni Madam Chair. Ha? Ordinance An ordinance establishing the Sinso Familia. One family. Ang ipasabot ni ang ordinance of province. Pero ang request is only a resolution. So, man. Pero, ang magawa si chapter ni Madam Chair kay ordinance. Okay na, nagpas ka lang. Operation ordinance man kay Porta, naman tayo financial assistance. Porta. By decision siguro Madam Chair, ay final na tuloy kay naman ito'y That's a super release na. Ano talaga ay na Madam Chair kung ma-approve ang ordinance. Sige. Next decision Madam Chair. Okay, For next final. session. Okay, so no item for third and final reading. ABC matters. Yes, Madam Chair, lintak. The one that is certain of scheme rated, Madam Chair, katong ganiha, about sa nalimtan niya ni. Scheme resolution, programming the amount of 85,000 from barangay Hitugas, Madam Chair. I move from second to third, first to second to third, and third to final approval, Madam Chair. Second motion. Okay, duly seconded. The remarks, comments, objections? The hearing none. The motion is approved. Yes, Madam Chair, we are so blessed about to be sa
pining sa atong lives. Sabi na kong, Yes. Legion Congratulations, ABC, no? Salamat din kayo Sabi na kong sa dati, big support. mga kuhan eh, ang buwan ito, mukoy ko. Napurman naman ang nagabili eh. Kung ginawat, yan ako jail, wala na kung surod, kita kung kung saan doon, di mayor, wala na kung surod eh, nawala ka kung kung saan eh, human baka ito eh, ang uban mo pag-ipag-tuman pa, wala na yun. But, so, kaya na sa bless eh, natabang naman yun ang pining, at least ako nakita, di mo ba yun nagpiging tayo. Muna, salamat din kayo na support. That's all I'm saying. Congratulations and thank you kaayo ng mga barangay council. Everything na. Okay? IP? SKIP matters? Madam Chair, nandiyan po video sa case para sa Uber sa P. So, si Director Contador, yan ang inuso ito. Sabi kayo mo kanya one month. 1 month? 1 month. Hindi, 3 months? Dili kay... Hindi ko election ban yung nakuha. Hindi ko na subject election ban kay election ko, no? Ano yung sulti ni Contador na Director? Muhatag siya 1 month. Depende sa kuwan. Pero hindi mo siya, tapos ang niya na plus ko nung ipamulingkod ang puli. Hanuhan nyo lang po kung ni Vice Mayor o ni Mayor kaya sila may gaswito sa IPR. So, boto yan sulti. O kaya po lang kanang nanay mo buhi, karoon ko bigyan ko siya. Pero, sa akong niya ihatag dire, 1 month, kasi 1 month. So, January, taman. January, taman. So, February na mag-1. Tanawon o makalingkod. Ano sa play may end third, supposedly? December 24. Grabe, mas dahil, so, kung nag-extension 1 month, so until January 24. Election back po. Madam Chair. Kaya ba masakta, dumana na IPMR sa July yun, di ba? Lain ko na December mo, umano? Okay. Pwede, yes, na lang eh. Mangutana lang kung kay ko nakagit sa itong diskutan ni Honorable Juan. Ako pangutana ba rin, ang gasweldo sa IPMR representative ang municipal. Gio. Naingon si Fundador, depende na ni Mayor o ni Vice Mayor. Tama sa Pwede po, Atos John. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable Magante. Madam Chair. Yes. Hindi ka pwede, Madam Chair, nga, as yung ganina nga, pwede ba bumag-eleksyon na sa local election? July. May July. So, yung pwede rin ka, Madam Chair, no? Makapasat ang solusyon. Sige. Address to yung CIP, nalipay na matutupag ko naman. Pwede ba ako pahangyo ang CIP nga at mula sa July mulingkod ang bagong IP. Mag-process sila, nakakilod. Pero mulingkod. Extension ba? At least, posible ba? May pinangis at solusyon sa sanggunian, requesting na for extension nga at na sa July na mulingkod ang bagong IPMR. Pero, piling po siya na naman maganda katama na January. Hindi, ito mga lang-chair, basi pwede na ba? Sige, so... Election is coming on doon. Ay mo ba ng-chair for a joint resolution? Isay na siguro sa resolution nga mo na itong mga rason nga... Siyempre, kalanganin mo din yung term. Kalanganin ba? Due to local election ba nga? Basta joint na ha? Joint sponsorship, any objection? May objection, di ba? Okay, so hearing none, so motion is approved. Itang-itang mga kauban ni Honorable Magante. Higit ka pa ako yung termino. Walang kagulo, Madam Chair, walang tigdala sa pagkakay.
Decide na natin Madam Chair ba Nalagi. local election, national election and local election is coming. Ay, kung magsugod din sila o July yun para kung terminos yun mo ang one term. Hindi na dito sa ato. Hindi na yung kumatingala. Kami gigalaw na ni masunod dito. Hindi na yung kumatingala. Yan yung masahihan. Pero actually, hindi sila sabay. Diba? Honorable Magati, di man mo sabay. Ako ba di man ng December? O, so depende sa pag-approve sa ilang appointment. So, imuha ako. Imo na to. Parang nandiyan. July. Kaya ingawan mo niya. Honorable. Sige, sige. Okay, so... Other matters, Madam Chair? Other matters, Honorable Silas. Nalang ko i-share ninyo ba na murag hangyo po sa mga tao. Ito po last komentado last week. Istoryahan ko social wala eh. Nakita naman lang sa entrance dito sa diri sa lapit sa Elizabeth Pharmacy pagsulod sa pagsulod sa merkado. Ang kilid. Nay mga tao dito tigagi. Dito po ko nakaparking. Kaya muagi po po kinaisulod ko. Hindi ko tigagi. Ita po, kanang ay mga ISIS sa taga-Tulila po, i-atras dito sa yung dalan, di ba? Dito sa mapit ay isa ka pagaling kamay. O niya, nasa agianan po ng mga tao din sa Tulila. Pero, niingon sa komentaryo, sa Tulila pero dalan man sa tao, para sulod, diligid ni, buta na diha, i-islam after the full time. Kaya sa tao na may, apikin mga rin, ilang pasibog-sibog kung mga, ulay mga sulod ng mga tricycle, karon dito sa mga parking, moro kung ilang tingkuhan, hindi mo dito po, makita o no? Saan yung nga kung merkado, apikin man. Pero kung kay ikahanan ng sa tao, wala kay kakubot tingali. Sa kung nga dito, pinag-ipuan. Nababaga na noon, magkakilid ang tao dito o magkakilid. At Sakyanan? Sakyanan. Ay siya ito mga bonggo. Ang lehana, mukha ko mga Okay, siya wala siya kapartingan. O, permanente siya? So hindi siya, wala yung sudlan. Okay, kuha Madam Chair dia, dili makasulod ang ISIL dito yun sa isdaan kay gamay ang katungdalan na itong ito. Diya na sila nagkilid. Pero kung hindi na naman ka? O guys? Dili. Permanent? Pag-down sila sa kuhan, hindi hagin sila ng pumurgil ba? Anak yun, kagianan din sila na. Pero lagi, ikaw naman pamagkuhan. Mag-download ko. Pero sunod niya sila. Kaya actually, hindi ko nagyan nagtao. Hindi nagyan nagtao. Nagyan nagtao. At mga at lagi na eh, pare-parehan. Ato na lang kanang entrance pasulod. Major Janet. Elizabeth, entrance sa mga tao. Alam yung nanay, parang sa kwan, construction, ano yung mga same. Kilid na nag-ianan na nakatulong sa tao. Tungod sa tindahan ang tahianan ni Manfred Mupar. Kanalagay, pinakatunoy na yun. Pero, also man, mag-download lang mag-discard ka lang Yes, mag-discard ka sila. O kapag sila mo ilain ka, discard na. Pili man sila. Pero napondo sila. Napondo ko pila ka para mag-discard ka. Dahil mga tao na nag-iagi, dili kayo. Huwag mo pila, na may daghan kayong mga nagtakingan sa mga tricycle, taas mo kayo na siya. O, pasibukon kung mga tricycle sa bako, yung mga sulod, kaya ikutan na ito na, sa ililahan grupo sa tricycle, kasi pagkaking niya, 20 daw po, ito lang kung 5 tingali ang park sa, kagulat sa, Pinanan, hindi po ay sa kaya maging nalisod ang ito ang dalan nito, lisod ng ato merkado. Inanalang takong mupangsyon ng ato ang mga empleyado dito. Nung ka, ato yung sakripisyo ang ianan sa tao. Kaya sa inanang maging ato ang itsura karon sa
Pero, may mo siya ba permanente? Wala mo kuwan. Or kada mag-download lang? Ako na nailahan, downloadan na most of the time kung nakuha sila mga pinaguluhan. Wala nag-ayos sila ba? Bisan pag busy kayo ang mga tao, hindi sila mo iwan. Hindi sila mo hanggang po kung sa tao na nariyanan. Katong dito ko, okay panahon nga dagang mga tao nga nag-adiyagi, hindi sila mo ba na ako bilang ginang dyan, hindi sa tao na ginang nila. Ino ang wala po din nila ang nakadatangan. Ang katawanan nila, pero akong ginang dyan, nadali o. Ikuduan pa ganun ng check na o. Lugar tayo. At ngayon na lugar tayo, dito yun siya. Lugar tayo. Isa na nakawat? Isa ka tao? I mean, isa na ka-fish farm? Katura po, sa mga po ang naamtan ba? Bakit ito po ba dito? Porque dito dahil siya. Siyempre, ako lang niyo ko lang. Market supervisor. Ang market supervisor, yun na mo facilitated na. Normalize. Okay ba, kinakailit ng mga tao? Tayo po ito na nagkaroon natin. Thank you, Madam Chair. Siguro, Madam Chair, ito po nga adlaw siguro kung Chair, murag Sabado. O wala po yung duty ang mga traffic enforcer niya, Madam Chair, o adlaw ng Sabado. So, ito po mawala yung facility dito, mga siguro na itabo ito po Chair. Okay, mo muna yung komentaryo. Alam mo yung komentaryo kung sa kuling yung mga komentaryo, yung mga tao. Sa kuling ng nagdalan, o baka ng mga tao man eh. Ito na ito ang puso na ito. So, kanang kayo sa tao, may reklamo ng tao, kailangan natin na po all time. Hindi na natin natin. Sila may reklamo. So, di ano ko na niya po. Sige. Ay, tapos na sa market supervisor, honorable sumapa. Pero kasi ba po doon, katulong ang kasyon? Sige, other matters? Other matters na siya. Ako concerned rin siya ng bahay na kay dili lang sa among barangay na itabo na po ibang mga barangay nga nag-message bitaw na bahay na iniluthan ba o buga karon niya. Maraming tao murag wa isa amo lang basta mga senior citizen na suko kang kay nalaging kusog ay paborito mo siya na inani katakasaba. Na murag nagipasan o kuan. Dahil nalaging na nagkusog Kahoy. Murag naglata murag tubo sa eh kusog yung kay manager way limit sa oras sa mga sa silumong nalagyan mo sa barangay. Pero yung kusog sa iboto no then pwede siguro manager ba ato niya address in legislation penal resolution address ato sa PNP nga mataga ni action nila and then with the barangay officials o ang atong mga VIPAS nga diba pati na prohibited check the ordinance tapi kusog ang manager ako na sa iyong barangay sa amo or ikat mo sa amo dapat kayo luthang buga pa nila buga kusog yung kayo manager so may gamiton na ang po kusog kayo punto manager pero hindi siya masakit ka pa na makadaon man daw na ilang itubil ang manager maingon sa Tiger. Apa tayo? pero hindi na may mulupad na hindi naman siya kusog yung kayo punto at yung tingog lang okay, nuisance siya po ikan hazard siya sige so man, gusto mo ikatong ikaw ng police resolution na resolution na siguro manager so basi akin mo na prohibited more i-apply lang sa resolution na i-enforce na sa PNP mga pa na no? and then kung pwede siguro manager ato po nang i-address ato ang association ng barangay captain sa ABC ba nga ma-inform po sila nga pwede mo rin kayo mag-confiscate ang o mag-bardo kay Turuto termang dito sa Parang Duterte tubutan ay pides amo manager tubag-tubag na kasi lang buwanggikan maribuhok partiya sa baaw sa labi ng gabiin na po sige okay so any other matters? Wala na? Committee meeting Madam Chair, no? Emergency meeting Madam Chair, pero malauna sa Committee on Finance para ma-recommend ang mga supplemental budget by Monday para na i-report ang Committee Madam Chair. At 1 o'clock Madam Chair, kung yan ang members sa Committee on Finance.
Kaya muli po, Friday na po ako ulit, Madam Chair. Wala na yung time sa karoon ng week na makamiting me. Thank you, Asa Madam Chair. kini mo, mga hotel? Kingsport. Kingsport. Inyo. Gaya mo. Ito niya kay social. Also, Madam Chair, the Committee on Social Services, Madam Chair, this 1 p.m. this afternoon. And I request the member, the Honorable ABC President, and the Honorable Saan kawal siguro dito? Gonzales Sumabat. Nagmula na mag-isa, Madam Chair, si Honorable Lujugan. Asa si Buja pa na? Wala. Okay, naikwan. Tuyugan man, Madam Chair. Okay. Madam Chair, I move. Sige, pasigla. Hindi rin na sila ito naging lunes, Madam Chair. Para nailan siya tumatag. Sa may yan Para Pasko lang para team siguro, Madam Chair. Preview. Talaga personal. Sige, pangatag ka na. Oh. Okay na ulit ka. Katuwa pagkatag sa PWD. Or sa tagsa? Idirison man rin ng PWD. Senior po, Wala. I move to adjourn, Madam Chair. Second, Madam Chair. Session is adjourned.